Well, let's open up in prayer. Father, in Jesus' name, thank you for the word that you have for us. Specifically, Lord, to each and everyone. Oh Lord, thank you, God, for a fresh manna from heaven. I thank you that you have a word to speak to each and every one of us. Our hearts are open for more of you and less of us. God, thank you for a fresh manna from heaven. And we're asking, what is it, God, that you want us to know? We're asking, God, what is it, Lord, that you want us to do? Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Have your way, God. Have your way. Spiritual wisdom and understanding be upon each and every one of us by the power of the Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Amen. So today's message, I entitled it, actually, dalawa kami ni Pastora, 4 points to, hati kami. Don't let negativity get to you. Sabi mo nga sa katabi mo, don't let negativity get to you. Well, kalat na kalat ang negativity ngayon kasi of course with what's happening, 'di ba? The oil crisis and all, 'di ba? But the truth of the matter is hindi ka naman maapektuhan kung hindi mo hayaang pumasok sa iyo yung negativity. I mean, picture a boat in the middle of the ocean. Hindi naman lulubog yun eh. That boat will not sink until water enters the boat. Nasa paligid niya ay tubig. Let's say, yung tubig na yun is a negativity. Everything is negative on the outside. But as long as you don't allow negativity to come on the inside, hindi ka lulubog. Sabihin sa katabi mo, hindi ka lulubog. Yeah, so hindi tayo lulubog. Gano po. Well, again, you use your imagination in regards to a bird flying over your head. Yan, paikot-ikot siya. I mean, you have no control about yung pag-ikot ng ibon sa taas mo, di ba? Sa ulo mo, di ba? And there are some instances, naguhulog pa nga ng poops yun eh. Yung ibon, di ba? I know for some instances, may mga taong nahulugan pa ng poops ng ibon, So, ako naman hindi sa kotse, makikita mo 'yon, may mga sa windshield, 'di ba? May mga poops ng ibon. Isipin mo na lang kung dumaan ka ron tapos natsyempohan ka. Well, again, that's a picture of, the enemy circling around your head or above your head. So, and he would try to hit you with negative thoughts. Napansin mo ba 'yon? Pagising mo sa umaga, parang minsan meron ka pang negative thoughts. Diba? Pag ang aga-aga may negative, ano ba naman to? Saan ba galing tong negative thoughts? I mean, kasi Kristiyano ka na eh. Kaya alam mo, ano ba naman to? Saan ba galing tong naisip ko na to? Hindi tama ito ah. Diba? So parang ibon lang na umiikot-ikot at biglang buwik. Naghulog ba ng poops? Diba? Somehow you don't have control about, yung mga negative thoughts na papasok sa'yo or paikot-ikot sa ulo mo, but you have control when that bird starts to nest. Sabi mo nga nest. Kung yung ibon na yon starts to nest dito sa buhok mo, ayan, nagbibiroan kanina, si Kuya Jesse daw kasi walang alam mo, kasi sabi ko, when you allow that bird to nest, nag-nest siya, gagawa siya ng pugad, di ba? Ano kasunod? Mag-ano siya namang itlog, di ba? And that is what the Bible calls like, a stronghold. Kasi he would start to create and build a stronghold on the inside of you. O kaya yung biro kanina, yung itlog, gugulong lang kasi walang buhok. Hindi ko na si Kuya. So, free si Kuya Jun sa ganyan. Amen, no? Wala, hindi pwedeng mag-meditate ng negative yan. Hindi mananalo ang kaaway, di ba? Oo, kasi gugulong lang yung itlog eh. Hallelujah. But then, when the negativity enters your mind, now you have the authority to cast it down and pull it down. Kasi nandito na siya eh. No? And the way to cast it down and pull it down is through the Word of God. That is why it's important for you to know the Word. Importante kasi it's only the Word of God that would dismantle the stronghold of the enemy in your mind. The Word of God will counter the lies of the enemy. Kasi the Word is the truth.
Kung hindi mo alam ang truth, tapos may lies na in-inject sa isipan mo yung diablo, hindi mo alam yung truth, pwedeng sasabihin mo na lang, you would just agree, oo nga. Sabi ng doktor, 3 months to live na lang ako, oo nga. Eh, kasi ang buhay talaga ngayon, ganyan na, maghihirap na lang talaga ako, oo nga. I mean, pag wala kang alam sa word, agree ka nang lang agree sa world. But it is the word that would come against the negative thoughts of the enemy. The Bible tells us that the enemy, the devil, is the father of all lies. Pag sinabing father sa Bible, that means source. So the enemy or the devil is the source of all lies. Siya ang ama ng kasinungalingan. No po? So pag wala sa word, kasinungalingan yan. I mean, Jesus Christ himself displayed how he countered the lies of the enemy in his mind. When he was in the wilderness, 40 days, 40 nights, hindi pa siya kumakain. Di ba? In his thoughts, not physically, hindi physically nagpakita yung diablo sa kanya. But in his thoughts, sabi ng diablo, nag-drop ng poops. Gutom ka na, 40 days, 40 nights, di ka kumakain. Turn stone into bread, sabi ng diablo sa isip niya. Di ba Diyos ka? Ano sabi ni Jesus, Matthew chapter 4, verse 4? Man does not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. So anong ginamit ni Jesus? The word. Ginaganito ko kasi the word is a sword. Sabi mo nga sword. The word of God is a sword of the Spirit. Sabi ng Bible, it's a two-edged sword. Sabi mo nga two-edged sword. Kasi picture a two-edged sword, dalawa yung talim. Kasi merong ibang itak ng tawag, di ba? Isa lang yung talim nun eh. But the word of God is a two-edged sword. Yung isang edge niya, is the word that you believe in your heart. Yung isang edge niya, yung isang talim niya, is the word of God that proceeds out of your mouth. Sabi mo nga, believe in your heart, declare with your mouth. So meron kang sword of God. The sword of God is the word that you believe in your heart. The sword of God is the word that you declare with your mouth. So kasi yun yung faith eh. Diba? So, you do not allow the enemy or the thoughts of the enemy to nest or to build a stronghold in your mind. 2 Corinthians chapter 10, verses 3 to 5. For the weapons of our warfare, they are not carnal, but they are mighty in God. In pulling down strongholds. Sabi mo nga, pulling down. You pull down strongholds and vain imaginations and negative thoughts or suggestions. Lies of the enemy. Yung daw mga negatibong inilalagay ng diablo sa isipan mo, huwag mo daw hayaang manatili sa isip mo. Hilahin mo daw pababa, devil, you're a liar. I am a child of God. Amen. The moment na hinila mo pababa, you lift up the word. The word of God, the enemy tries to exalt itself against the knowledge of God. So pinapasinungalingan ng diablo yung katotohanan ng salita ng Diyos. Para ikaw ay magkaroon ng negativity, negative thoughts. Para ikaw ay mag-worry. Para ikaw ay, for you to live in fear. Magkaroon ka ng guilt, ng shame, ng condemnation. Magkaroon ka ng doubt. No, but Bible says you pull down vain imaginations and lift up the word of God. So the way to pull down vain imaginations and lift up the word of God is to believe the word of God in your heart and declare the word. No po? Believe in your heart, declare the word. Okay, point number 1. Isa to sa mga, I believe, weapons natin to dismantle the lies of the enemy in our lives, the negativity. No po? And that is, you release your faith. Sabi mo nga sa katabi mo, release your faith. Yeah, you release your faith. Yung mga natututunan mo rito, kaya ito'y tinatanim sa puso mo, para pagdating ng oras, may maha-harvest ka. Abundance of the heart, the mouth speaks. Yung mga salitang naririnig mo rito, natatanim sa puso mo. Pagdating ng oras na you're being pressed from all sides, na pinupress ka sa lahat ng sides, what will come out of your mouth? Ano ba lalabas sa bibig mo?
should be the Word of God. Amen. So release your faith. Now, Mark 11 verse 23 teaches us two ways how to release our faith. For assuredly, I say to you, Jesus Christ is speaking. Sabi mo assuredly. So meaning this is, absolutely, diba? Without a doubt. Definitely, assuredly, sigurado to. Walang paltos. Yan ang sinasabi ng Diyos. Assuredly, I say to you, ikaw kinakausap niya, I say to you. Whoever says to this mountain, kahit na sino ka pa, when you speak to the mountain, sabi mo nga speak. And that is one way of releasing your faith. You speak to the mountain. Kausapin, layas, diablo, ayoko ng kaguluhan sa bahay ko. I come against strife, division, I come against disunity in my house. Yung spirit of disunity, I command you to leave my house. In Jesus' name. I declare and I lose love and understanding, forgiveness, unity in my house. Amen. That is taking authority over the negative thoughts, over the negative works of the enemy in your life. Sabi ng scripture, sabi ni Jesus, this is how you deal with problems. At yung mga problema, yung mountain represents problems in life. How would you deal with that? You speak to the problem. I don't want sickness and disease. I don't want you in my body. Unless you command with authority. When Jesus said speak, when Jesus said say, Jesus is urging you, compelling you to speak with authority. Hindi mo pinakikiusapan ng diablo. Kino-command mo. Layas, ayaw kita sa katawan ko. Sakit, wala kang karapatan sa katawan ko. Hindi mo sabihin, please Lord, ayoko sakit. Hindi matatakot yung diablo sa'yo. Kung alam mo ang authority mo, bold ka, mag-pray. Matapang ka, mag-utos. This is what Jesus is telling us. And so one way of releasing our faith is we speak the word. Faith cometh by hearing and hearing and hearing by the word of God. And that is, yun yung seed na itanim sa puso mo, pumunta sa puso mo. And the way to water the seed in your heart is to speak the word. The way to water the seed of faith in your heart is to meditate the word. Hindi yung paglabas mo ng church, ang ganda ng word, pero hindi mo na mineditate. Hindi mo throughout the week, parang hindi mo man lang binalikan yung mensahe na yon. Alam mo yon, the devil comes to steal, kill, and destroy. The devil is like a bird that would, steal the word from you. Kaya yung parable na yan na nagsasabi, ang salita ng Diyos ay natanim sa mabuting lupa o natanim sa isang lugar na damuhan. Ang salita ng Diyos ay napunta sa batuhan. Kasi iba-iba yung puso ng tao eh. The ground is the soil is the heart of man. I speak to you right now, ang dami nyo, pero iba-iba yung receive nyo eh. Merong puso dyan na batuhan. May puso dyan na good ground. May puso dyan na yung damo kasi madamo. Ibig sabihin, busy ka eh. Yes, you wanted to hear the word, but you're so busy. Alam mo yon, you have no time to meditate on the word. Hindi siya tumubo. Gusto ng diablo yon. The devil comes to steal the word. So when you hear the word, you meditate on it. Alam mo yan, ibaon mo talaga. Meditate mo kasi ang isang verse ng Bible, ang dami niyang facets, para siyang diamond. Hindi pwede sabihin, ito lang yung revelation dyan. Makikita mo, may revelation pa pala yung John 3:16. Hallelujah ka. Yung pinaka-common na verse. Hindi ko nakita yung angle na yan. Wow. And so, Jesus was telling us to speak to your mountain. Hindi mo pinakikiusapan, utusan mo. Say to this mountain, be removed, be cast into the sea. Ano yung second way to release faith? Is to not doubt, but believe in your heart. Sabi dyan sa verse. Sabi mo nga sa katabi mo, do not doubt. Amen. Do not doubt. Kasi when you doubt,
alam mo, pinagaling na ako ng Diyos, pero andito pa rin yung simptomas, alam mo na. Pero alam ko naman pinagaling, kaya lang. Ano ba talaga? Pinagaling ka ba talaga? O, I mean, when you say you believe, hindi 50%. You're snared by your own words. Sabi ng Proverbs 6:2. Yung salita mo ang tumutuklaw sa'yo. Yung salita mo, nabibitag ka ng salita mo. Sinabi mo magaling ka na, pero, ba't naman kumambyo ka pa? Ba't naman nag-waver pa yung faith mo? Ba't naman naging double-minded ka? Di ba, kinlaim mo na? So when you speak it, and di ba, pag nagdasal ka, may amen sa huli. Sabi mo nga amen. Ay, ibig sabihin nun, so be it. Pag tapos mo magdasal, nag-amen ka na, di ba? Dapat tapos na eh. Done deal. Hindi yung Lord, alam mo, salamat Panginoon, sa provision, sa kagaling. Amen. Kaya lang, Lord, naku, di ba tapos na? Nag-amen ka na eh. Kaya lang, Lord, alam mo kasi, ano ba? Ano ba talaga? Akala ko ba so be it na? Ba't meron ka pang kambyo? Di ba? So Jesus was saying, believe that those things He says will be done. And He will have whatever He says. Ano po, magkakaroon ka ng mga bagay na pinaniwalaan mo. Sabi mo nga, not automatic. So in other words, there are things that are not automatic. Yung problema na yan. Yung bundok na yan, basta na lang tatalon mag-isa yan sa tubig. Hindi, sabi ni Lord, you have to command it. Command it to be removed. Hindi yung, titigan ko na lang. Wala kang sasabihin. Nasa isip ko lang. Hindi, you have to speak it. Speak it out. Sabihin nga natin, faith speaks. Faith speaks. Kung ano abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano pinaniwalaan ng puso mo, na maririnig mo sa bibig mo. Kaya ngayong tao na alam mong walang faith, maririnig mo din sa bibig niya eh. Hindi ba ang isda nahuhuli saan? Sa bibig. Kasi yun yung hindi ka makakawala. Yun dong, kahit sabihin mong naniniwala ako, pero maya-maya, mga lumalabas sabihin, alam mo, ganito kasi yan. Ganun, hallelujah ka. Hindi ka naniniwala. No? Parang in-accommodate mo lang yung word of God. Sabi mo nga, be fully persuaded. Yeah. I mean, the father of faith, the Bible calls Abraham a man, the father of faith. And that there was this word na sinabi ng Bible about Abraham, that Abraham was fully persuaded, meaning fully convinced. Fully persuaded, fully convinced that what God said, He will do. Fully convinced. Wala nang ibang hindi ka kailangang kumbinsihin ko lang. Kumbinsido na ako, pastor. Hello, dapat kumbinsido ka. Hindi sa ibang tao ka lang. Ikaw mismo dapat kumbinsido ka. Man, it's good for you to hear the word kasi yun naman doon naman ako tinawag ng Panginoon kami para mag-share ng word. Pero at the end of the day, you have to be convinced, fully convinced. Hindi dahil sinabi ni pastor. Ikaw mismo. Why? Because you're not in religion, you're into relationship with God. May relasyon ka sa Diyos, di ba? So yung pagsunod mo, that is based on your relationship with God. Your faith is based on your relationship with God. Hindi yun base kay pastor. Iba yung relasyon ko sa Diyos. May kanya-kanya tayong personal na relasyon sa Diyos. Amen. So you have to be fully convinced and not doubting. Now, in Mark chapter 4, verse 35 to 41, there's a story about, story of Jesus. He asked his disciples, let's ride in a boat and we will cross over to the other side. Sabihin nga natin, cross over to the other side. So Jesus Christ already demonstrated how to release faith. Kasi hindi pa siya sumakay sa bangka, ang sabi niya, kakatawid tayo. Hindi pa tapos yung crisis sa oil crisis, sinabi mo, makakatawid tayo. Ano ba ang lumalabas sa bibig mo? Alam mo yan? Jesus, bago pa siya sumakay sa bangka, tatawid tayo. I mean, He demonstrated how to release faith. And then, of course, nung sumakay sila, abay nagkaroon ng bagyo.
Ang sabi diyan, windstorm. Sabi mga windstorm. So in other words, hindi it's not a rainstorm, walang tubig, walang ulan. It was a ferocious wind. Sabi mga ferocious. Alam mo yung salitang ferocious, galit na galit. Alam mo ba yung pag nakakita ka ng bagyo, di ba? Yung grabe, tapos yung mga pinaghahampas-hampas ng hangin, yung mga yero nagliliparan. Paano mo describe yun? Ako di-describe ko, galit na galit yung bagyo. Tama ba? And that happened right there. Sa galit na galit yung hangin, yung bagyo, yung windstorm, lumaki tuloy yung alon. Yun ang nagdala ng tubig sa loob ng bangka. It wasn't rain, but it was because of the ferocious wind. Sa lakas. Alam mo, when pag inisip mo yan, galit na galit yung diablo. Galit na galit yung diablo kasi nag-declare na si Jesus will cross over to the other side. When Jesus said, you'll cross over to the other side, that doesn't mean na wala ng problema. Hindi tayo exempted sa problema. He was just telling you, ito yung prinsipyo na dapat mong sundin, ha? We do not walk with what we see, we walk by faith. Diba? Faith is speaking things as though they were. Nakatawid na tayo. Alam mo yan? So that is what the lesson na sinasabi ni Jesus. Ngayon, dumadaan sila sa isang, sa bagyo, nataranta na yung mga disipulo. Because they were so focused of the current event, yung crisis na meron currently, they actually forgot what Jesus did in the past. I mean, Jesus has been faithful to you. Dumaan ka nga sa pandemya eh. Tapos matatakot ka ngayon sa current event. And that's what happened to them. The disciples that were in the boat just came from experiencing and seeing the miracle of God when Jesus, provided for the 5,000 men, where He multiplied 2 fish and 5 loaves of bread. Kagagaling lang ng mga disipulo sa isang milagro, kakikita lang nila bago sumakay sa bangka. In fact, there were 12 baskets remain. May mga natirang mga 12 baskets do sa mga isda at mga tinapay na pinamigay nila, na kinolek nila. Kinarga pa nila sa bangka yun. And yet, ang sinabi ng mga disipulo, ginigising nila si Jesus, Jesus, do you not care that we're perishing? Wala ka bang pagmamahal? Di mo ba kami? Wala ka bang concern? Mamamatay na tayo. Mamamatay na kami. Because the word has been stolen. From faith to fear. The opposite of fear is faith. When the devil has stolen faith, or the word of God in you, ano papalit? Fear. And they were so terrified. Takot na takot sila. Nakalimutan nila. Just a few moments ago, just a few minutes or an hour ago, nagpakita ng milagro ang Diyos sa iyo. Ba't anong nangyayari sa iyo? Kaya nga, sinabi ni Jesus, you of little faith, ano ba nasan ang faith nyo? You're overwhelmed with the now situation and condition. But teka, I am the same God. Yesterday, today, and forever. I have performed miracle to you nung nakaraan. I will still perform a miracle in your life today. Be still. When Jesus said to the wind, be still, hindi lang yung wind, even to the hearts of His disciples. Be still. Kaya maraming inaatake, di ba? Kasi their hearts are not still. Di ba bigla na lang tutumba kasi parang binabagyo siya sa kalooban niya. So Jesus wasn't just speaking to the wind, but He was speaking to the hearts of His disciples. Be still. And you know what? Just one word. Sabi mo, one word. One word. Stillness. Calmness. Isang salita lang, the wind obeyed. And I love it here in the Amplified Classic Version. It says here that when Jesus spoke,
Saan na ba tayo? Verse, sige, angat mo pa yung verse natin. Sorry, 39. Tapos na ba yan? 41? Ayan, okay, yan yung gusto ko, nandiyan na ako eh. And he arose and rebuked the wind and said to the sea, Hush, be still. And now it says here, the wind ceased. The wind ceased, sank to rest. Whoa! Instead of their boat sinking to rest, it was the wind storm that sank to rest. Imbis na ikaw yung lumubog, ang lumubog yung problema. Hallelujah! I mean, you are facing a problem right now, and all of us are facing a problem nationwide and globally maybe. But hey, Jesus said, be still. Sumunod, nag-obey. Your boat will not sink. Amen. Don't forget His benefits. Psalms 103 verses 1 to 3 talks about, bless the Lord, O my soul. Soul is your mind, your will, your thinking, your intellect. Kinakausap mo yung isip mo. Bless the Lord, O my soul. And bless His most holy name. Forget not. Sabihin sa katabi, forget not. Huwag mong kalimutan all His benefits. Ano yung benefits? He has forgiven all your sins. He has healed all, sabi mo all your diseases. He has redeemed you from destruction. Do not forget, the disciples who were with Jesus in the boat, they forgot. Totally forgot. Kung aamuy, if they would try to smell their hands, they would still smell fish in their hands. Ibig sabihin, kakatapos lang ng milagro, nakalimutan mo na. Jesus multiplied 2 fish, 5 loaves of bread to feed 5,000 men. Pag tinignan nila yung bangka, nandun pa yung mga isda, nandun pa yung mga tira-tira. And then pag tinignan nila, who was with them in the boat? Jesus was them in the boat. Andun si Kristo. Nasa iyo ba si Kristo? Nasa iyo ba si Kristo? Kasama ba siya sa bangka mo? Sa pamilya mo, sa tahanan mo? The boat represents your family. Si Kristo ba ay nandun sa pamilya mo? You don't have to fear. Amen. You don't have to fear. May ginawa ba siyang milagro sa'yo? Nakalimutan mo na ba? I mean, do not forget. And gusto ko pa dito, as if exhausted by its beating. Sabi mo, exhausted. Alam mo kung sino yung exhausted? Hindi, ang exhausted, yung wind. Napagod yung wind. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ikaw ang exhausted. God doesn't want you exhausted. God doesn't want you stressed. Losing hope. It was the problem that got exhausted. Napagod na lang. Kaya naput to rest. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Lord. I mean, this is the time and the day that we believers stand on the Word. Ito yung panahon na to. As the Word is getting darker and darker, we, the church, is getting brighter and brighter. We know the principles in the kingdom of God. And so, there was great calm. Okay. James chapter 2, verse 17. The third way to release faith is to do the word. Sabihin natin, I am a doer of the word of God. Kasi, believe in your heart, declare with your mouth, and then, do. Do the word. Gawin mo yung salita ng Diyos. This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, and observe to do all what is written in it, so you would make yourself prosperous and of good success. Sabi mo nga, prosperity. Sabi mo, good success. Sino may gusto nun? Amen. Ano yung sikreto? Meditate on the word. Speak the word. Do the word. Amen. And that's how we release faith. Yun. We release faith by doing the word.
I mean, this is the time na dapat ginagawa mo yung word. This is the time that you become generous to people. Amen. Bakit? Kasi the world is hoarding. Pero ang Kristiyano nagliliwanag. Generous. Amen. I mean, the world is living in hate. Pero we believers, we're living in love. Amen. Doon ka magliliwanag. Yung tipong, I mean, last week, I believe, nabanggit ko to, or 2 weeks ago, nagpa-full tank ako. Nung sasakyan ni Pastora, yung favorite naming Wigo. So, binigyan niya ako ng budget. So, siyempre, pagkatapos ko yung full tank, pag uwi sa bahay, sabi niya, saan ng sukli? Di ba? Sabi ko naman, pina-full tank ko, saka nag-tip ako. Sabi mo sa katabi mo, mag-tip ka. Oh. Simple lang, di ba? I mean, the world is getting darker and darker. Panoorin mo sa mga YouTube. Magpapa-full tank, tapos tatakbo. Hindi tayo ganun. Nagpa-full tank tayo, nagtitip pa tayo. Simpleng halimbawa, di ba? We are not of this world. Transient tayo eh. I mean, yung panahon na madilim, doon makikita ang liwanag mo. Kung maliwanag na, saan kailangan ng liwanag, ang ilaw? And that's who we are. I want you to get this. Ito ang panahon na magliliwanag ka. Amen. Ito ang panahon na magkakaroon ng mga suddenly blessings sa buhay mo. Amen. Ito yon, kasi ito yung panahon that the church will get brighter and brighter. And we are in the last days. Amen. We have been born in such a time as this. Sana nung panahon tayo ng hapon na buhay, o nung panahon ng nangangabayo pa lang, o nung panahon ni Barok, sa bundok, bakit tayo nabuhay ngayon? We are people of end times. And God trusts us. He trusted us. It is such a privilege to live in these last days. He trusted us not to waver our faith. He trusted us to be radical. Amen. Kaya ka nabubuhay ngayon. We have to understand that. Gusto ko lang maintindihan natin yun. So, last point ko, number 2. Don't think about what you don't have. Think about what you do have. Amen. Now, Proverbs 4:23, be careful of what you think, because, your thoughts run your life. So be careful with what you think. Sabi mo, guard your thoughts. Bantayan mo. You don't meditate and dwell on negative things. Hindi mo maiwasang maisip yung negatibo, pero wag mo nang entertainin. Wag mo nang i-replay. Yung sinabing negatibo sa'yo, wala kang kwenta, kawawa ka naman, hindi ka maganda, etc., etc. Maawa ka sa sarili mo. Wag mo nang pakinggan yun. Amen! You guard your mind, you guard your heart, you guard your mouth. And so, let me just give you a story before ko bigay yung microphone kay Pastora. We don't need anybody's approval. Paramihan ng like thumbs up sa Facebook. Para lang you feel good. Yes, feel good. Sabi ko, kahit walang nag-thumbs up, okay lang. Diba? Hindi doon nakabase yung ano mo. Yung pagkatao mo, yung identity mo. When I was a kid, I feel like I had a very short stint on being a kid. Kasi grade 2, grade 3 pa lang, yung parents, ang daddy ko kasi marketing person niya, na destino yan sa Benguet Province, Baguio, La Trinidad, etc. So sinama niya yung nanay ko. Pero ako nag-aaral sa San Beda Alabang, San Beda Mindiola, doon ako, Manila, Alabang. Sila nasa malayo. Grade 3 pa lang ako noon. At least, ang natatanda ko, 5 relatives ko na bahay,
palipat-lipat ako. Kung saan lang ako dadatnan, bibigyan lang ako 200 piso ng tatay ko noon. Kaya nga sanay yung kumain ng itlog sa umaga, itlog sa tanghali, itlog sa gabi. Iba-ibang luto nga lang. Ha? May nilaga, may scramble, may... Ha? Sunny side up. Hallelujah ka. Sanay ako, bata pa lang ako. I grew up like, I was supposed to be a kid. But, I got so independent that I became an adult in a very young age. May tinirhan nga ako eh. Nakamag-anak namin. Taga Paranaque yan. May kaya, puro gabi-gabi yatang nagpa-party. Matatapos na yan, alas 3, alas 4 na madaling nag-aaral lang doon ako, nakitira ako di ba? Mahirap makisama, tapos bata lang ako. Di siyempre, di ka na makaaral, lakas ng sounds. So, nauna rin ako magising, tulog sila di ba dapat may mag-asikaso sa akin? Wala kasi gigising sila, stress ng hapon Yun ang breakfast nila. Kasi bahay nila yun di ba? Nakitira ka lang dinala lang ako dun I learned to be independent at a very young age. Ayan pa, meron pa isa. Sa ibang oras na lang. Pero ganon. Kasi isa kong natira. Yung isa kong tiyuhin, taga Pioneer Street, Mandaluyong. Meron, doon naman bahay nila, kaya lang merong pub, parang pub house. So merong tugtugan sa gabi yun. Waiter ako sa gabi. Bata lang ako. So kung matapos yung pub house, saka lang ako pwede matulog. Kung merong bench dyan, kawayan, kahit walang kumot yan, sa pagod ko, tulog ako. At a very young age. Elementary lang siguro ako noon. Kaya nung dumating yung nanay tatay ko, binisita ko, takbo ko sama na ako. Bata di ba? I don't know your story. Sigurado may istorya ka din I'm just sharing to you my story. Hindi ko na madetalye because of time. Pero teka, I should have all the reasons in the world to be negative. To have ill feeling against my parents. Pwede, di ba? But I made a decision that I will not be a negative person. Yeah. It's making a decision. Hindi. Hindi ako nagkibarkada. Pag nasa bahay lang ako, alam mo I play alone. Not with real toys. Wala ako noon, gadgets. Maghihingi ako sa tindahan ng mga tansan. Tansan tawag yung cup ng mga soda. Mga Pepsi Cola na tansan, mga Sprite. Pag samasamahin ko yan, tapos pag-uumpugin ko lang yan. Pag tumaob, talo na to. Ganun ang imagination ko ng bata ko. Hindi ko kailangan ng tauhan na soldier o mga robot na Mazinger Z o Voltes 5. Ganun lang. Meron ako mga ballpen na walang laman. Yun ang mga tauhan ko. Meron akong, ito ang sarap na, ito yung isa, enjoy ako na pinaglalaban ko yung itim na langgam saka yung pula. Alam mo yung antik na pula? Meron ding antik na itim Never pang nanalo yung pula. Oo, hindi pa. Pagkagat ng itim, kung meron pang tunog, kasi yung itim na langgam na antik, yung katawan niya parang salagubang, kapal. Yeah, so hindi pa nanalo. As I real yung antik na pula. I enjoyed it. Because I made a decision. I made a decision that kung ano meron ako, I would thank God for it. Amen? I made a decision na kung ano yung, alam mo, appreciate my parents kung ano yung kaya nilang ibigay na best. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Ayan, number 3 po tayo. Be free for who you are and like it. Di ba?
alam mo, mag-imply ka kung ano ka, kung paano ka kinreate ni Lord, di ba? Sabi sa Psalms 139 verse 13 to 14, "For you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your words are wonderful. I know that full well." Di ba? You are fearfully and wonderfully made. So, made kay Lord, di ba? Yung likeness niya, kamukha mo ang Panginoon. Most people, alam mo sa totoo lang, yung iba, ayaw nila yung sarili nila. Ayaw nila itsura nila. Di ba? Maraming gano'n na gusto sa kanila. Yung iba, ayaw nilang maliit sila. Di ba? Gusto nila matangkad. Yung wala sila, yun yung hinahanap nila. Di ba? O yung iba, Kuya Jun Balod, hindi ikaw ang inaanuhan ko. Yung iba, gusto nila, walang buhok. Di ba? Di ba yung ganun? O yung iba, di ba? Yung iba naman, gusto nila, matangos ang ilong nila. Di ba? Yung iba naman, gusto nila kulot. Yung iba gusto naman, unat yung buhok. So, hindi kayo sabihin, hindi ka komportable, hindi mo gusto yung sarili mo. Yun ang nasasabi dito. So, ang problema ay kung paano nila tignan ang sarili nila. O maari din naman na hindi nila napapansin na negative ang tingin nila sa sarili nila. Hindi nila napapansin na negative ang tingin nila sa sarili nila. So parang, kawawa naman ako, mahina naman ako, wala akong kwenta, wala na akong future, o buti pa siya. Nakukompare mo tuloy yung sarili mo sa iba. Pero alam mo, ikreate ka ni Lord na unique. Diba? Isang mukha lang. Gusto ko yung asawa ko, isang mukha lang yan. Hindi pag labas ko rito, ang dami niyang mukha. Gusto ko isa lang siya, unique siya. Di ba, Ate JD, gusto mo lang si Kuya Jun. Yan, siya lang, unique siya. So, yung mga, sa totoo lang dati, ayoko nang yung height ko. Kasi yung height ko, maliit. Gusto ko matangkad ako. Kasi pag may nagtatanong sa akin, nasasabihin ko, pag may nagtanong, anong height mo? 5. By faith, tinideclare ko, pero 4'11 lang ako. So, diba, yung sabihin mo, pero yung kapag tinanong height, gusto sabihin ko, alam mo bang ginagawa ko? Tumatalon ako sa New Year, di ba? So, niniwala pa. Tapos may iniinom pa akong, parang vitamins. Tapos sasabi ko sa parents ko, hilahin mo ako para dumangkad pa, mahaba pa ako. Di may stretch pa ako. So, yun yung parang hindi ko gusto. Pag may nakikita ko yung tangkad niya. Di ba? Parang gano'n yung natin. So, pwede akong ma-depress. Pwede akong mag-self-pity. Pwede akong ma-insecure. Na parang, maliit ako. Parang, pag may nakikita akong matangkad, ay, na-insecure na ako. Pero ngayon, natutuwa ako sa sarili ko pag nakikita ko na mas matangkad ako. Masaya ako. Diba? So ngayon kasi, dapat mong ma-renew yung mind mo, who you are in Christ. Your identity ay makikita mo kay Christ. Hindi mo makikita yung identity mo sa iba. Makikita mo yung identity, who you are. Sino ka dito? Dapat alam mo. You are more than conqueror. You are victorious. You are more than, sabihin, you are adopted. You are forgiven. You are chosen. Yun yung Panginoon. Yung plans niya maganda sa'yo. To give you a hope and future. Hindi ba sasabihin, ang hina-hina mo? No, sabi mo, I'm strong. I'm a child of God. I'm talented. I'm unique. Ganun sabihin mo na sinasabi ng Panginoon. But then, God showed me, alam mo yung pagiging maliit ko, may advantage eh. Kala ko may disadvantage. Alam mo, petit ka or cute. Pag maliit ka, hindi ka tumatanda. Tama, Rama, no? Di ba? Di ba? Parang palagi kang sabihin, uy, ilang taon ka na? Yung ganon. So, pag sinabi mo, ay, talaga ganyan ang edad mo, hindi sila makapaniwala kasi yung cute. Cute ka, petit ka. Kaya sabi kong ganon, ngayon, mahal ko na yung aking height. Kahit sabihin pa nilang maliit ako, okay lang. Naalala ko pa nga ang maganda pa dito, matipid ako. Kasi sa kids ako bumibili ng damit ko. Natutuwa ako kasi, wow, pag sa adult, mahal, di ba? Pag kids, tuwang-tuwa ako. Yung pinakamalaking sizes na, yun ang kanila. Siguro mga pinakamalaking sizes sa bata, 14 years old. Doon ako bumibili. Sabi ko, uy, ang galing ko naman dito, mura pa. Kaya nga sabi nila
Yung kapatid ko, kare, ate, anong size ng paa mo? Sabi ko, 5 dito sa Pilipinas. Ay, walang dyan. Sabi niya, pambata, 4.5. Wow, sabi ko, pambata sa Amerika, ang size ko, 4.5. Talaga yung paa. Sabi ko, wow. Pero cute. Pag cute ka naman, di ba? Bible says you have to know your identity in Christ. Who you are in Christ. I am loved, I am accepted, unique, important, I'm daughter of God, created me in His own image. I'm beautiful, I attract blessing in Jesus' name. Iba, yun ang sasabihin mo. Di ba? Na yung sometimes things you dislike in yourself, God will use you. Kung yung hindi mo gusto sa sarili mo, na maliit ako, naalala ko nung nagpunta kami ng, dati nasa Alabang pa kami, evangelism, nagpunta kami sa Iligan para mag-crusade. So, may mga taga-American na mga team leader namin. So, sabi niya, Grace, sabi niya, you do the clowns. Oh, nag-clowns ako. O sabi nung isang team leader namin, mag-preach ka. Sabi niya ganun, ha? Ayoko naman. So, nung nag-preach ako, pagkatapos ko mag-preach, sabi niya, you're para kang fireball. Parang lahat ng bata, lahat ng youth nakikinig sa'yo. Sabi nga niya, small but terrible. Di ba? So sabi ko, uy, kahit pala maliit ako, may nakikita silang gift sa akin na hindi ko nakikita. Kaya nga sabi ni Pastor Paul yung positive ihisan mo, patatanggapin ko. Kaya sakaling ganun yan, sasabihin niya. So, huwag mong maliitin yung sarili mo. Di ba? Maging free ka. Free of guilt, free of shame, and free of condemnation. Di ba? Maging free ka. Huwag mo sasabihin, di ko kaya yan. At totoo lang, ayaw ko naman talagang nagsasalita, nahihiya ako Pero alam mo, sabi ko gano'n, Lord, gagawin ko to para sa'yo. Hindi mo kailangan na hindi mo kailangan maging magaling. Si Lord lang ang magiging magaling. So, prudence means you no longer need to impress anybody. Hindi ka kailangan mag-impress. Be yourself. Di ba? Remember si Moses, ang sabi ni Lord, sige, ikaw magsalita ka. Sabi niya, di ba, starter pa siya, mabulol-bulol pa siya, pero akong bahala sa'yo. Di ba? Minsan, naisip ka, be yourself. Hindi mo kailangan maging Pastor James. Hallelujah! Hindi. Be yourself. Hindi mo kailangan. Jesus wants you to enjoy life, but the devil wants to steal your joy. Diba? Hindi mo kailangan mag-impress. Kailangan ko, magaling ako magsalita, eloquent. Kailangan ko, yung mga tao, pag nag-ano sa akin, gusto ko, sasabihin, galing. Pero alam mo, hindi yun Dapat pag umalis dito sila, meron silang magdadadala. Kapag may problema silang pinagdadaanan, meron silang sasabihin na, may naalala ko sa preaching ni Pastora Grace. Ito yung sabi niya. Hindi mo kailangan magpa-impress. Be yourself. Di ba? Hindi ko kailangan maging Joyce Mayor, Lisa Bibir. Kung ano ako, kung anong binigay na talent, kung anong binigay na gift ng Panginoon sa akin. Are you allowing the devil to steal your joy? Isang devil ganun Di ba? How is the devil stealing your joy? Paano ninanakaw ng devil ang joy mo? Through your thoughts. Through your thoughts. Minsan, ang nangyayari sa'yo, self-pity. May nakita kang mga, palagi silang nagbi-beach. Di ba? Meron mga ganun Palagi mong, buti pa sila, nagbi-beach. Buti pa sila, nagsusuot ng two-piece at one-piece. Di magsuot ka rin. Anong problema natin doon? Buti pa sila, naglalaro ng pickleball. Di maglaro ka rin ng pickleball. Buti pa sila, pa-travel. Di mag-ikot-ikot ka. Buti pa sila, lagi nagpo-post ng mga pagkain nila. Di mag-post ka rin. Number 3, natin. Be free for who you are and like it. Iba sila sa iyo Hindi mo pwedeng gayahin. Minsan yung iba kasi pag na-promote, naiinggit ka. Di ba?
Sabi dito, rejoice with those who rejoice. Mag-rejoice ka. Pag nabibless siya, mag-rejoice ka. Hindi ka malungkot. Hindi parang, buti pa yung kapitbahay ko. May bagong bahay. May bagong sasakyan. Iba na naman, lagi na lang, wala. Mag-rejoice ka. Ano doon? Alam mo, sasabihin, ako na yung next. I'm next. Be happy for others. Here, what you need to do, don't be sorry about yourself. You pray, you plan, you save, you enjoy life. Be free to love yourself. Be free to love others. Ikaw mismo, maging malaya ka. Huwag mong i-compare yung sarili mo. Di ba? Huwag kang i-compare yung sarili mo. Kasi pag kinompare mo ang sarili mo, ay nako, puro negative ang nasa isip mo nun. Wala ka ng magandang sasabihin sa sarili mo. Kaya, ngayon pa lang, start mo na. That's a renewing of mind. You need to renew your mind. Ba, maging umalis ka sa negative. Di ba, minsan meron mga kakausapin mong tao, uy, ang ganda-ganda mo. Uy, ang payat-payat. Di naman. Di ba, may mga ganon? Ang ganda-ganda na nga na sinasabi mo, iyaw pa niya i-accept. Di ba? Hindi naman. Uy, bago yung hindi naman. Uy, nagda-drive ka, hindi naman. Alam mo, problema na nila, kailangan mong renewing of your mind. Di ba? Number 4, make a choice. Deuteronomy chapter 30, verse 19. Today I have given you the choice between life and death, between blessing and curses. Now I call on heaven and earth to witness the choice you make. Oh, that you would choose life so that you and your descendants might live. Ano sabi dito? Choose life. Alam mo, binibigay na sa iyo ng Diyos ang sagot, pero ikaw ang may choice. Sabi niya, yung choice mo na eh. Sabi niya dito, etong ang ang iyong isagutin. Hindi eh. Ang nangyayari, ano ka pa rin? A good life is not automatic. You have to choose good, not bad. Diba? Hindi naman palaging good. Pero nasa iyo na yun. Kung paano mo tatanggapin. Think good thoughts, not bad thoughts. Philippians chapter 4, verse 8. Bukod dyan, mga kapatid, palagi niyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, masaya, at kanais-nais. Don't let negativity get to you. Do not overthink. So, sa kanila, do not overthink. Kung hindi man nakakatulong sa inyo yan, atang mo na, alisin mo na. Di ba, ayaw mo yung palaging tao na kasama na parang negative. Di ba? Yung parang laging walang magandang sasabihin. Alam mo, sa totoo lang, layuan mo na yun. Layuan mo na. Kung wala mong maganda siyang sasabihin, sige ha, di ba? Iwanan mo na siya. Hindi naman masama yun eh. Kasi ayaw mong mahawa doon sa sinasabi niya. May istorya ako. Merong mag-asawa, mga asawa nito nagpa-counsel. So itong mag-asawa na to, yung sabi niya, sige, Mrs., ikaw muna. Di ba? Sabi niya, so itong Mrs. na to, reklamo ng reklamo. Sabi niya kasi sa asawa niya, itong asawa ko na to, lagi ng golf, 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 na lang golf. Yun ang sinasabi niya. Samantalang ako nandito sa bahay, nagluluto, naglalaba, ang dami niya, kung ano-ano ginagawa ko, siya golf ng golf. O kaya, pag hindi ka nag-golf dito, pickleball ng pickleball. Ngayon, ano ngayon yung pickleball na yun, no? Uso ngayon. O kaya, Netflix ng Netflix, samantalang ako dito, pagod na pagod. So, yun ang ano niya. So, ngayon, ito yung sabi nung pastor niya, sige. Ngayon, ang gagawin mo, ito yung papel. Isulat mo yung hindi mo gusto sa asawa mo. So, ang ginawa niya, hindi niya gusto, nilagay niya, golf, pickleball, Netflix, ito yung mga ano niya. So, sabi niya, golf, 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 yun sabi niya. So, ngayon, sige, nasabi mo na yung hindi mo gusto sa asawa mo. So, ngayon, isulat mo naman yung gusto mo sa asawa mo. Puno na yung isang bond paper, sabi niya, kailangan ko pa
yata ng isang bond paper kasi hindi pa tapos yung mga mabubuting character ng asawa niya. So, nung matatapos na, so ito, sabi nung pastor, alam mo, itong mga qualities ng asawa mo ay sigurado maraming may gusto. Ang dito, kapag ito ay iniwan mo, kapag ito ay iniwan mo, maraming magkiklaim dito. Siguradong may magkiklaim dito. So, ikaw, baka reklamo ka ng reklamo sa trabaho mo, sa anak mo, o sa boss mo. Bakit hindi mo tignan yung magaganda kaysa reklamo ka ng reklamo? Tignan mo, isulat mo, kahit sa asawa mo, isulat mo yung magaganda. Pag iniwan mo yan, papaiyak-iyak ka, magpapa-counsel ka. Kasi nga, hindi mo nakita yung maganda sa kanya. Diba? Speak life. Yun ang Pastor James kanina. So, yun yung sabi niya. So, speak good, not bad. Speak good. Kahit na pangit yung sitwasyon mo, mag-speak good ka. Lalo na ngayon, hindi ka kailangan na, ano ba nangyayari? Sabi nga sa Proverbs chapter 18, verse 21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it, it will eat its fruits. Ano ba ngayon? Ngayon, ang dami reklamo, lalo na yung mataas ang gas, mataas ang diesel, mataas ang mga bilihin. Anong dapat mo? Speak good, not bad. Alam mo, kahit mataas ang mga bilihin o mataas man yan, God will supply all your needs. Sinabi, God is my source. God is able to do exceedingly. Pero pag-pray mo, kaysa mag-speak bad ka, you speak good sa sitwasyon mo. Di ba? So, totoo naman, lahat naman tayo Lahat naman tayo nakakaranas doon. Kung yung mundo ay nagiging madilim na madilim, pero tayong mga Kristiyano, tayo ay nagliliwanag. Di ba? Kung kahit nasabihin mo yung business mo ay parang hindi gumanda yata. Hindi. Bakit mo ibahin mo? Speak good sa business mo. Speak good sa finances mo. Huwag ka. Speak good sa iyong client. Sabi ko nga sa inyo parang ito, may crisis. Lilipat tayo sa tower. Anong gagawin natin? Lord, mataas ang bilihin, Lord. Lord, mayroon pa paano kami. Pero hindi. We speak good. Nung nasa pandemic tayo, pinrovide mo. Ngayong nasa crisis tayo, ipoprovide mo pa rin uli. Because ikaw ay malaking Diyos. You will provide. Huwag kang matakot nung pandemic mo. Huwag kang matakot sa pandemic. Kasi pinrovide naman ni Lord yung pangangailangan mo Ngayon pang crisis, ngayon mo lalong i-claim, Lord, kahit may crisis ngayon, alam ko, mag-i-increase ang sweldo ko, mas dadami ang client ko, alam ko yung breakthroughs ko. Di ba, magiging blessing ka pa. Sabihin natin, I am a magnet of blessing. Sino gusto maging magnet of blessing? Di ba? So, God has blessed me. Sige, isa pa po. Sabi nga, speak good. Sabi natin. Sige, sabi mo, God will bless me. Nothing. And no one can reverse it. I will prosper in the land of famine. I will continue to prosper until I become very prosperous. My cup is overflowing. I am blessed to be a blessing. In Jesus' name. Amen. Diba? Speak good. Diba? Good kita. Natin. Do good, not bad. 3 John verse 1 to 11. Dear friend, do not imitate what is evil, but what is good. Anyone who does what is good is from God. Anyone who does what is evil has not seen God. Alam mo, mayroong iba na, kami niya dito, gumawa ka na mabuti. Okay lang yun kahit na hindi siya gumawa na mabuti sa ikaw, gawin mo.
parang last week, alam mo sigurado, meron akong mabait, napakabait kong kapitbahay. Nakakwento ko sa inyo yung kanyang kawayan, dahon ng kawayan. Grabe, talagang hindi niya winawalisan. 2 weeks later, nasa sa 2 weeks lang, nagulat ako kasi yung hardinero din, kahit may hardinero sila, hindi talaga siguro months by months, talagang hindi winawalisan. So nagulat ako. Yung hardinero namin, pumunta doon sa lugar namin, pero hindi pa rin niya winalisan yung aking doon sa tapat namin. Pero okay lang sa akin, importante yung kawayan niya doon. Okay lang yun. So ngayon, wow, sabi ko, thank you Lord, winalisan niya na. Sabi ko gano'n, sabi ko kay Pastor Jim, bigyan kaya natin siya ng soft drinks at saka tinapay. Sabi ko, mainit kasi. Sabi ko, kuya, ito yung soft drinks, ito yung tinapay. Wala siyang sinabing thank you, pero sa akin okay lang. Di ba? Good, do good, not bad. Di ba? No, do good. Kahit wala siyang sinabing sorry, okay lang. Basta't ginawa ko yung part ko. Na makita niya, do good, not bad. Sa amin, di ba? We believe in something, why not believe in something good? Ang sabi ng Panginoon, mamili ka, buhay o kamatayan. Pwede naman ako, wag, dead ma. Pero hindi. Choose ko, mamili. Di ba? Yung do good. Pag choose life, di ba? Galit. Kung minsan, galit ka. Di ba? Sa mga isang taong hindi niya man alam na galit ka. Pero siya naka-move on na. Di ba? Pero ikaw galit ka pa rin pag nakikita mo siya. Wag. Sabihin, choose life. Pag nakita mo siya, hi, hello, para wala rin sa'yo. Di ba? Minsan nangyayari, hindi, yung galit ka rin. Di ba? Wag ganon. Wag ganon. Na ano natin. Hindi maganda ang treatment sa'yo, okay lang. Basta't ikaw magpakita pa rin ng magandang treatment. Ang importante, sagot niya naman na kay Lord yun eh. Basta't ikaw, do good. Kaya mo sila na kailangan mo ikaw mismo. Hindi, panalangin mo na lang sila. Enjoying your life begins with a choice. Enjoying your life begins with a choice. Sabihin mo, choose life. Choose to speak good. Sige, ulit po. Ulitin po natin. Class, eto po, sabihin na, choose life. Choose to speak good. Choose to do good. Choose blessing. In Jesus' name. Amen. Di ba?